Thank you, Sister Renny. Again, magandang umaga po sa inyo. First Sunday po natin ngayon ng October. Ilang araw na lang, Pasko na naman. That's why we decided na nga sana to start yung ating ministry dito sa Talking Hands. Yung mga kaibigan natin, mga kasamahan natin sa Talking Hands Ministry are facing a difficult challenge today, especially yung mga young students with the declaration ng pamahalaan na wala na nga po tayong pondo, ang ating gobyerno para sa mga kapatid natin na differently abled. We don't call them disabled anymore. We call them differently abled. But today we will talk about yung series po natin sa grace, sa biyaya. And marami pong panahon ang guguguling natin dito because this is a concept na there seems to be a confusion, even among Christians. Nagtatalo-talo doon sa konsepto ng biyaya. Sa simbahan naman pong aming dating kinaaniban, hindi naman po nadidiscuss kasi yung grace of God, yung biyaya ng Diyos. Kasi nga, ang kaalaman namin noon na ang kaligtasan natin ay nakabase doon sa ating mga ginagawa na pagtupad sa mga kautusan, sa mga sakramento, yung mga penance, pag ikaw nagkasala, itong gagawin mo, itong gagawin mo. At kami naman, susunod naman kami doon, minsan, pero mas madalas, hindi mo naman din sinusunod. So there is now a confusion among us, among people, even among Christians. Paano ito? Paano ito? I'm supposed to have accepted Jesus Christ in my life. Supposedly Kristiyano na ako, pero bakit nagkakasala pa rin ako? And what is its effect to me? Anong epekto nito sa akin kung nagkakasala pa rin ako? Gayong ako ay supposedly tumanggap na sa Panginoon. At bakit ako ganito? This is yung pakiramdam kasi ng mga Kristiyano, kapag ikaw ay nagkasala, there is immediate condemnation from the Lord para sa inyo. Kinokondemn na agad kayo ng Panginoon. Because ito ang turo sa atin doon sa kautusan. Kapag ikaw ay nagkasala, ay wala ka na doon sa grace ng Panginoon. And therefore, you are condemned forever. And that's why ito po hinihimay-himay natin ngayon dito sa series natin sa church. Para hindi tayo naliligaw kung bakit tayo naririto sa simbahan. And sana nga po, every one of us, even those who are watching us in Facebook Live, huwag niyo pong himay-himayin o putul-putulin yung aming series. Pakinggan niyo pong lahat para maintindihan yung mabuti kung saan tayo patungo. The same way na nag-spend tayo ng mahabang panahon tungkol po doon sa series natin sa pagbabalik ng Panginoon. Ito po yung assurance naman natin. Alam natin babalik ang Diyos. Napag-aralan na natin yan. Alam na natin yung mga signs na babalik ang Panginoon. Babalik si Jesus. Ngayon, ang pinag-aaralan natin, ang gusto nating malaman, ligtas ba ako o hindi? Of all these troubles that are happening in my life, ligtas ba talaga ako o hindi? Okay. I want you all to open your Bibles in Romans chapter 7, verses 14 up to 20. Romans chapter 7, verse 14 up to 20. Ito po, na-discuss na rin natin ito noon, pero babalikan natin kasi ididikit natin siya sa mga susunod natin na series next week. Ang sabi po dito, we know that the law is spiritual, but I am unspiritual, sold as a slave to sin. Do not understand what I do, for what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. And if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. As it is no longer myself who do it, but it is sin living in me. I know that nothing good lives in me, that is my sinful nature.
For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For what I do is not the good I want to do. No, the evil I do not want to do. This I keep on doing. Now, if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. Basahin po natin yan sa Tagalog, kasi mas maganda po siyang pakinggan dito sa Tagalog. Ang sabi dito, alam natin na ang kautusan ay mula sa banal na spirito, pero makamundo ako at alipin ng kasalanan. Hindi ko maintindihan ang aking sarili dahil ang mabubuting bagay na gusto kong magawa ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na ayaw kong gawin, ang siya kong ginagawa. At kung ayaw ko ang mga ginagawa kong masama, ibig sabihin nito'y sumasang-ayon ako na tama ang mga sinasabi ng kautusan. Kaya hindi talaga ako ang gumagawa ng masama, kundi ang kasalanang likas sa akin. Alam kong walang mabuti sa akin, ang tinutukoy ko ay ang makasalanan kong pagkatao. Dahil gusto kong gumawa ng mabuti, hindi ko ito magawa. Dahil dito, ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero mga bagay na kinasusuklaman kong gawin, ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko man ang ayaw kong gawin, hindi na ako ang talagang gumagawa nito, kundi ang kasalanang likas sa akin. So bow down our heads and pray. O Diyos, Ama sa langit, maraming salamat, Panginoon, sa salitang itong ibinigay mo sa amin. Nawa, O Diyos, buksan mo muli ang aming puso at isipan sa umagang ito upang matunghayan namin ang katotohanan ng nais mong ihayag sa amin. Ito, Panginoon, ang dalangin namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Last week, pinag-usapan natin, biyaya ng Diyos. Yung love that is undeserved. Kung, iba yung example ko, kung ikaw ay yung anak, na nagtsatsaga na makabili ng kotse, ginawa niya, nagtrabaho siya ng summer, nakaipon ng pera, pero hindi pa rin sapat. Tapos, sabi ng tatay, o dahil nagsipag ka, bibigyan kita ng kapupunan. Yung kalahati, sinagot niya. Tanong doon, biyaya ba yun? Hindi, Kasi may ginawa ka may effort ka, so ikaw ay ni-reward, reward mo yun doon sa iyong ginawa. Na nagpakita ka ng kasipagan. Yung biyaya ng Diyos is different from a reward. Yung na-discuss na natin before din yung kung ano yung sinasabi sa Biblia ng mga reward. Pero babalikan din natin yan kaugnay ng series na ito. Pero ngayon, pinag-uusapan natin, ano yung konsepto ng biyaya? Ang biyaya ay yung talagang wala kang ginawa para dito. Hindi mo nga deserved It is totally undeserved. Yung bata, hindi naglinis ng kotse, hindi nagtrabaho, hindi nag-summer job. Pero pagdating nung panahon na kailangan niya ng kotse, sabi nung ama sa kanya, sige, ito yung kotse para sa'yo, gamitin mo. Wala naman siyang effort. The same is true with God. Yung ginawa ng Diyos sa atin, wala naman tayong ginawa dyan para i-deserve mo yan. Na ito yung tao na ipinako sa krus, na nanunukod ka lang doon, ipinako pala siya sa krus, Ang galing. Na hindi mo alam, hindi mo na-appreciate, pero the reason why He died was because of you. Ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay. So that is totally biyaya, That is love, that is undeserved because you have done nothing, wala kang ginawa, so that you will deserve that gift from God. Now, many have been confused, nagkakaroon ng confusion dito sa konsepto ng biyaya. Kasi akala ng iba ito, yung pag sinabi mong biyaya, ito naman daw po ay parang lisensya na, para gumawa ka ng kasalanan. Hindi po. Pero babalikan natin yan. Pero gusto ko munang bigyan ng diin yung nangyayari sa ating mga Kristiyano. Kasi, nabasa ko sa isang diskusyon, may mga nagdedebate rin, mga pastor, mga born-again Christian, pinagdedebatihan nila ito. May nagsasabi ng tungkol sa biyaya, pero may magsisingit agad, hindi pwede, kailangan gumawa ka din. Kasi kailangan ang kaligtasan mo ay pinagtatrabahuhan mo. Kailangan hindi ka mananatili sa kasalanan, etc., etc., Hindi, parang nangyari, sabihin, sabi ng Diyos, ito ang biyaya ko, my grace is enough, my grace is sufficient. Pero tayo, kahit Christian na tayo, babalik pa rin tayo, sasabihin natin, hindi.
kulang pa yan. Kailangan magtrabaho ko, kailangan gawin ko ito, kailangan may ganito akong pagsusumikap para manatili sa akin yung biyaya ng Panginoon. Think about it. Kung totoo ito, na kung tayo mismo na mga born-again Christians, tayong mga Kristiyano, na supposedly ay nakakilala sa Panginoon, ay once tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, at ikaw ay nag-e-effort, talagang masinhi ka sa iyong gawain, para hindi ka na magkasala, para manatili ka sa biyaya ng Panginoon. Kung totoo po yan, ang ibig sabihin ba nito, supposedly tayong lahat na tumanggap sa Panginoong Hesukristo ay hindi na dapat nagkakasala. Dapat ba tayo walang lahat ng kasalanan? Dapat ba tayo lahat wala ng pagkukulang? If that is true, na pagtanggap mo sa Panginoong Hesukristo ay hindi ka na nagkakasala, pero alam mo na nagkakasala ka, paano ka na? Wala ka na sa biyaya ng Panginoon. You are condemned. Ala na, bagsak ka na. Hindi ka na maliligtas pala. Kasi kilala mo na yung Panginoon, pero nagkasala ka pa rin, nagkulang ka pa rin. So, hindi nagiging totoo yung sinasabi nila na dapat pag naging Kristiyano ka na, maayos ka na, wala ka ng kasalanan, wala ka ng pagkukulang. Otherwise, pag nagkukulang ka at nagkakasala ka pa rin, wala na sa iyo yung biyaya ng Panginoon. Wala na sa iyo yung grace ng Panginoon. And therefore, you are disqualified and eternal life. Ala, ay kung iyon po ang susundin natin, pagbalik ni Hesukristo, wala siyang susunduin. Wala po. Because even the Bible is telling us that everyone has fallen short of the measure of the glory of God. At lahat ng tao ay nagkasala. And the Bible says, if you say, kung ikaw ay magsasabi, ako wala akong kasalanan. Born again Christian ako, hindi ako nagkakasala. If you say that you don't sin, the Bible says, you are making God a liar. Ginagawa mong sinungaling ang Panginoon. Kaya mo sinasabi iyan, na hindi ka na nagkakasala. Sabi ko nga sa inyo, show me a man today, na kahit na yung mga born-again Christians, na magsasabi na siya, simula nang tinanggap niya si Jesus, hindi na siya nagkasala, then I will show you a fool. Ipapakita ko sa iyo ang itsura ng isang hangal. Because no one, sabi ng Bible, no one is exempted from it. All of us have sinned. Tayong lahat ay nagkasala. Sabi ng ibang mga Bible experts, si Apostle Pablo, na sumulat nito sa mga Romans, ang sinasabi niya daw dito, na dinidescribe niya na nagkakasala, di ba sabi niya, para ito yung kanta nga na gusto kong bumait, pero di ko magawa. Gusto kong bumait. Di ba? Gusto mo na kilala mo na si Jesus Araw-araw ka nagbabasa ng Bible, Pero, once in a while, pag may nagdadrive ka, kahit motorsiklo o tricycle yung dinadrive mo, biglang may kumat sa'yo na halos maahagip yung unahang gulong mo, biglang, anak ng... Di ba? Nagagalit ka napapamura. Naku, talaga naman, di ba? Nagagalit ka pa rin Di ba? Ang dami pa rin nating mga, I'm just talking about the simple things, in life. Ay, ako nga, nung nabalitaan ko, tinawag sa akin nila ate na senior nila sa akin sa messenger na, ninakawan na naman yung church natin. Sabi ko, dapat yata magdala na ako ng samurai dun sa church. Babantay ako dito sa labas. Talaga na. Parang nakaganyan kabisan. Dalawa na di ba?
Nakakainis na eh. Nakakainis na eh. Di ba? And you entertain these thoughts in your mind. Ako, pag matsyempohan ko lang itong mga lintik na ito. Ifa-flash ko sa CR ito. We think about these things. Eh, paano yan? When you talk about, when you think about, and when you do violence, sa kapwa mo, then you are not following God's commandments. You're committing a sin against our Maker, our Creator. Disqualified ka na. And these are just the simple things of errors in our life. Are you disqualified from it? Pag sinabi siguro ng ang kautusan ay, di ba the Bible says, huwag tayong tatanggap ng suhol. Pero sa lipunan natin ngayon, every election, lahat tumatanggap ng suhol. Kristiyano man o hindi. Pati mga pastor, kasama dun sa suhulan. Meron ng pastor, ini-invite namin doon sa samahan, yung movement against vote buying. And we are inviting them to join us to campaign against vote buying, not to campaign for a candidate. We're just telling them, samahan nyo kami, mangampanya tayo laban sa bilihan ng boto dahil ito ang tama. Alam mo yung sagot ng pastor? Pasensya na po, Pasensya na, pastor. Pero respetuhan na lang tayo ng paninindigan. Ala! Gusto ko sa bunutan. Respetuhan daw ng paninindigan. Eh, anong paninindigan mo? Di ba, pastor ka? Naninindigan ka na? Ako, naninindigan ako na tayo bilang mga Kristiyano, hindi dapat tumatanggap ng suhol sa pagpili ng pinuno. Yun ang paninindigan ko. Hanggang ngayon, naninindigan ako. Kinakantsawa na nga ako ni Doktora eh. Kasi nag-swimming kami kahapon. Yung suot kong t-shirt, our vote is not for sale pa rin. Sabi ko, ibang design naman ito, wala nang manggas. Ginupit ko yung manggas. Ito ang summer look ng our vote is not for sale. Pero yung pa rin ang paninindigan ko. Hanggang mula noon, hanggang ngayon, hanggang mamatay ako. Yung pa rin ang magiging paninindigan ko. Eh pag sinabi mong respetuhan tayo ng paninindigan, eh anong pinaninindigan mo? Na okay lang na bayaran yung mga miyembro ko. Okay lang na ako, na pastor, ay coordinator at tagabigay din ng pera dun sa mga tao. Yun ang paninindigan mo. Okay, so, yun ang siguro, yun ang paninindigan mo. Pero you have to agree that that is wrong. Na mali iyan. Nagkasala ka pa rin. Ay, paano yun kung nagkasala ka na, pastor? Disqualified ka na. Wala na sa'yo yung biyaya ng Panginoon. Kung totoo yung pananaw na gano'n, na dapat tayo, once we became born again Christians, hindi na tayo nagkakasala. Ay, sabi ko nga sa inyo, walang susunduin si Jesus. Para bang sa airport, di ba? Pag dumating si Papa pagdating doon sa airport, andun na kami, Papa! Sigaw ka na sigaw kasi interesado ka, may chocolate na paparating eh. Parang gano'n si Jesus, pagdating niya sa airport, palalakad si Jesus doon, paglabas niya doon sa airport. Isundo ko. Walang tao. Di ba? Kasi nga kung pwede lang pumunta doon, yung mga walang kasalanan, walang tao sa airport. Walang sasalubong sa Panginoon. Because everyone has fallen short of the glory of God. Iisang tao lang ang naglakad dito sa lupa nang hindi nagkasala. And He is Jesus Christ. So here, sabi nila, yung sinusulat daw dito na Apostol Pablo, ay yung Apostol Pablo na hindi pa Kristiyano, na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Hindi po. That's wrong. Pag binasa niyo itong sequence ng Romans, from chapter 5, 6, 7, makikita niyo na ang description dito, ang sulat na ito ni Apostol Pablo, ay sulat niya sa mga iglesia sa Roma. Pinaliliwanag niya sa mga Kristiyano na sa Roma, kung ano yung struggles na pinagdadaanan nila.
Napakahirap po ng sitwasyon ng mga first Christian Romans. Yung mga Hudyo na nakatira sa Rome, or those who were Gentiles who eventually became Christians. Because they were being persecuted. Hinahunting po sila. Sila yung mga pinapakain sa leon. And would you imagine the danger nito na sumali ka lang sa simbahan, all of a sudden, wanted ka na. At ang tindi ng penalty sa kanila, hindi ka lang basta ikukulong. Okay nga lang yan, papakulong ka eh. Pag naando ka sa kulungan, siga ka pa eh. Pag malaki-laki katawan mo, mayor ka pa doon eh. Papatato ka lang ng agila, ng sawa. Siga ka ron sa loob. Pero dito, sa panahon ng mga Romano, pag ikaw ay hinuli at ikaw ay kinulong, ang penalty mo, ipapakain ka sa leon. Ipapakain ka sa leon. Walang mayor-mayor dito. Pupunta ka doon sa harap, sabi mo sa leon, nako, mayor ako dito, ha? Pag mo kong kakainin. Sabihin ng leon sa'yo, pakialam ko sa'yo. Gutom ako. So kakainin ka rin ng leon. So this is how difficult it was. That's why Paul was writing to the Roman Christian churches who are there. At ang dinidescribe niya sa kanila, sa kanyang mga sulat dito, ay yung tungkol sa pinagdadaanan niya bilang isang Kristiyano para makaka-relate sila. Because the Christians, early Roman Christians, are also finding it difficult to remain Christians. You know why? Ang hirap. Pero masumanib ka lang sa pagiging Kristiyano, nakilala mo lang si Jesus, ipapakain ka sa leon. And they were thinking about leaving Rome. Gusto na nilang umalis sa Roma at mag-transfer sa Ephesus. Because yung mga Greeks, yung mga Griego, are more tolerant of Christians than in Rome. Because at that time, ang emperor noon was Nero. Nero was insane. Siraulo si Nero. Pinasunog niya pati yung Roma. Ikaw ang emperor, pero pinasunog mo yung sarili mong bayan. And that's how crazy he is. At gusto niya, para mawala yung sa utak ng mga Romans, na siya yung nagpasunog sa Rome, and there is a coup d'etat, nagkakaroon na ng usap-usapan sa loob ng Rome na papatalsikin si Nero as the emperor. You know what he did? Nagpagawa siya ng mga games. Parang yung sa gladiator. Pero this time, ang highlight nila, hindi lang yung nag-aaway na gladiators. Ang highlight nila, yung mga Kristiyanong ipinapakain sa leon. O pinapatay ng mga gladiators. Papalabasin yung mga Kristiyano, papalabasin yung kakainin. O kaya pupugutan sila ng ulo doon. O di kaya papalabanin sila sa mga gladiators nang wala naman silang mga armas. So it was a slaughter. And even Christians then, pag napagtripan ka ng mga Roman soldiers, itutukhang ka na lang. Bubugbugin ka, papatayin ka. Yung mga nanay, you know how difficult it is. Lumabas lang yung anak mo, pagbalik, bangkay na. Kita mo, bugbog yung buong katawan. Wala kayong magawa. And this is the desperation that the Romans are feeling. Ito pakiramdam ng mga Romano. And then, nasamahan pa ito ng pakiramdam. Bakit ganito? I'm supposed to be a Christian. I've accepted Jesus Christ in my life, as my Lord and Savior. But why am I finding it difficult not to sin? Bakit nagkakasala pa rin ako? Bakit nagagalit pa rin ako? Bakit gusto kong patayin yung mga nananakit sa amin? Bakit gusto kong lumaban sa kanila? And this is what Paul was trying to explain to everyone. Kaya sabi niya, within us is our sinful nature bilang mga tao. Because this body, yung katawan natin, are designed for life in this fallen world. Naiinitan ka, pinapawisan ka, nalalamigan ka, nakikiliti ka, na-stimulate ang isip mo, ang mata mo. It's so easy for sin to come to our life. Because this is our sinful nature as man.
Pero sinasabi ni Apostol Pablo sa atin, kapag ikaw ay naniniwala na ang kautusan ay tama, ang isip mo ay naandoon sa paggawa ng tama. And therefore, you are a believer of what is right and what is righteous. Naniniwala ka sa kung ano ang tama. Hindi mo nga lang siya magawa. Hindi mo lang siya ma-accomplish because of your sinful nature. Because of our body that is geared towards committing sin. At ito yung sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Romans, sa Roma. You're gonna feel this. Mararamdaman nyo ito. Ako naramdaman ko eh. And I am an apostle. I'm supposed to be a disciple of Jesus Christ. Pero nararamdaman ko ito, sabi niya. I feel it. Bakit niya sinasabi ito sa mga Romano? So that the Romans will understand na kung ano ang pinagdadaanan mo sa kasalukuyan, kapatid, hindi yan kakaiba. Ako mismo, nararamdaman ko yan. Nararamdaman ko yan at nararamdaman ko yan. Because at that particular time, ang dali-dali na para sa mga Romano na lumisan sa kanilang pananampalataya. There was no reason to stay in their faith. Bakit ako mag-i-stay sa pananampalataya na ito? Pinapakain nga kami sa leon eh. Pinapatay kami. Ngayon nga, nag-iisip kami, lumayas na sa Rome, pumunta sa Ephesus. And what kind of life is this? Pagkatapos niyan, may struggle na ako dito in my political life. Dahil hindi ako, in political and social life ko, hindi normal. Hindi kami basta makalabas, hindi kami makapagtrabaho, hindi kami makapagreklamo, because we are identified as Christians. Bukod doon, there is another conflict. Me and my spiritual life. Kasi alam nila na even when they are supposed to be following Jesus Christ, their body is still leading them to sin. Nagkakasala pa rin sila. So ito ang struggle ng mga early Christians. Persecuted na ako ng aking mundo, persecuted pa ako ng aking Diyos. Ay, saan ako pupunta? Saan ako pupunta? Sabi ng mundo, Kristiyano ka? Oh, hindi ka po pwede rito. Papakain ka namin sa leon. I cannot go to the world. Punta ka dito sa iyong spiritual being, sa spiritual life. Kristiyano ako eh. Punta ako dito sa spiritual life ko. Sabi naman sa kanya, ay nagkakasala ka, hindi ka pwede dito. Ay, saan ako pupunta? I cannot go to the world, no, to my spiritual life. There is nowhere for me to go. Now, if what the world is saying today, kahit yung mga Kristiyano ngayon na nagsasabi, ay totoo, ay para tayong yung mga Romano nung unang panahon. Wala tayong pupuntahan. Saan tayo pupunta? If the world will reject us and if our God will also reject us, saan tayo pupunta? There is no place for us. But thanks be to God. Ano sabi ni Apostol Pablo? Even when he was struggling with his sin, sabi niya, salamat. I thank God that there is Jesus Christ. Naruroon si Jesus. And because of Jesus Christ, meron siyang kaligtasan. And this is the struggle na pinagdadaanan noon ni Apostol Pablo. That's why sabi niya sa sarili niya, di ba? Gusto kong gawin yung tama, pero hindi ko naman magawa. But that's why in verse 24, sinabi niya na nga sa sarili niya, what a wretched man I am. Di ba napakasama ko naman po palang tao. Dahil dito sa lahat ng aking mga kasalanan ito, ang nakalaan lang sa akin ay kamatayan. Death. Death through the Romans, to the Roman emperor. Papakain ka sa leon. Death through your sin, then there's no place to go. But then, he ended it. Yung verse 25, sabi niya, thanks be to God through Jesus Christ, our Lord. Ano? Meron pa palang paraan to get out of it. Ang sabi niya, who will rescue me? Who will rescue me from this body of death?
Kailangan natin ang magliligtas sa atin dito sa katawang lupa natin na nakadesenyo para sa kasalanan at pagkakamali. Marami tayong magiging palpak. But sabi niya, but thanks, salamat sa Diyos at naririyan, pinadala niya si Jesucristo to save us from this wretched body. Itong katawan lupa natin na ito na nakadesenyo para sa kasalanan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, when I am thinking of doing what is right, but I'm still doing what is wrong, iniisip kong gawin yung kung ano ang tama, pero ang nagagawa ko pa rin ay kung ano ang masama. It is no longer me that this is doing it. But the sin that dwells in me. So sinasabi ni Apostol Pablo, itong katawan lupa natin na ito, talaga, mayroon tayong inherent na kasalanan. There is a struggle inside of us. Alam nyo yan, nararamdaman nyo yan. When you know Jesus Christ, nararamdaman nyo na ang labanan ng kasalanan sa ating mga katawan. Pero nung hindi nyo kilala si Jesus, wala pong struggle dyan. Lahat yan okay. But now, you feel the struggle because you know that there is another force that is working in you. Alam mo, kaya ka, ang tawag nila, kukonsensya na ako. Di ba? Ayaw ko na. It's like, when our friend si Dolphy Quizon, si Dolphy Jr., nag-a-addict siya dati. Nasa loob ng kulungan, nag-a-addict. Hanggang urong na nga yung dila niya, bulol na siya magsalita. Alam niyo yung mga addict sa shabu? Mapapansin niyo yan, iba na yung pagsasalita. Ganyan na magsalita. Bakit? Kasi umuurong yung dila. Totoo po yun. Umiigsi po yung dila nila at tumitigas yung dila. Kaya hindi ka makapagsalita ng maayos. Kaya pag nagtanong ka ng direksyon, saan ba yung papunta dito ng palengke? Ay, doon ka napunta sa Batangas 2. Nung sinunod mo yung instruction. But that is who he was. Si Dolphy nun. Urong na yung dila niya. But when he started praying to God, sabi niya, napanood ko lang sa TV. Si Brother Eddie Villanueva. Nagdasal lang ako. Sabog pa ako nun, sabi niya. Sabog na sabog ako nung nagdasal ako, pero iyak ako ng iyak habang ako'y nagdadasal. At nakakatulugan niya na yung kanyang pag-iyak. Paggising niya, inaaya na naman siya ng kanyang mga kakosa. O meron di ka, may bagong dating. Ayaw na niya. He's now making this conscious decision. Ayaw ko na, sabi niya. Hindi na siya nagdroga. Nung nasa loob siya ng kulungan, pero nakakulong pa rin siya. Habang siya nakakulong, nalaman niya yung kanyang asawa ay sumama sa pulis. At yung kanyang anak na binata, pumunta doon sa loob ng preso, dinalaw siya. May kutsilyo sa loob, pinakita sa tatay niya. Sabi niya, pag uwi ko, sasaksakin ko si mama. Papatayin ko sila. And yung struggle ni Dolphy noon, ni Ompong, yung struggle niya noon, umiyak din siya sa Panginoon. Sabi niya, bakit ganito? Di ba tinanggap na kita? Pero bakit ganito? Gusto ko, ayokong yung anak kong pumatay sa kanila. Ako na lang papatay sa kanila. Naisip niya pa rin yun. Napapatay niya yung mga tao na yun. But then, he started praying. Nanalangin siya, ipinalangin niya yung kanyang anak. He prayed for his son. And he prayed na sana makalaya na siya. But he stayed away from drugs from there on. But the temptation is always there. Andun yung droga sa paligid mo eh. And then eventually, he got out. Nakalaya na siya, si Brother Ompong. And now he's doing a ministry. Nagmi-ministeryo siya. And this is our life as Christians. Si Brother Ompong, Brother Dolphy, tinanggap niya na si Jesus. Pero, andun pa rin yung struggles niya.
andun pa rin yung pag-iisip niya na gumawa ng kasalanan, gumawa ng masama sa kapwa. It's because of the stimuli, yung mga impluensya ng mundo sa atin. Nagagalit ka, gusto mong maghiganti, natutukso ka. All of that is still being felt by this body, this wretched body. Sabi ni Apostol Pablo, itong kasuklam-suklam na katawan na ito. Kasi nga, pag sinunod natin ito, kamatayan. Ang pupuntahan nating lahat. But sabi niya, but thanks be to Jesus Christ, who will rescue me. Sabi niya, salamat kay Hesus Kristo. It is only through Jesus Christ that we will be able to conquer lahat ng internal struggles natin dito sa ating katawan. But si Apostol Pablo is trying to tell everyone, trying to tell the Romans, alam ko, kagaya ko, ang struggle ninyo. Nagkakasala pa rin kayo. Pero dahil kay Hesus Kristo, your salvation is still assured. Ililigtas pa rin kayo ng Panginoon nating si Hesus Kristo. Because of what? Because of what I did? Dahil sa tibay ng loob ko? Dahil sa galing ko? Dahil hindi ako nagpatianod sa mundo? No. You will be saved because of Jesus Christ's love and mercy for you. Maliligtas ka dahil sa pag-ibig at awa ng Panginoon sa atin. Not because of what you did. So no matter how we say, I'm gonna work out my salvation, gagawin ko lahat ng kaya ko, lahat ng effort ko, gagawin ko para ako'y maligtas. You're a fool. Isa kang hangal. Wala kang magagawa para sa sarili mong kaligtasan. Si Jesus lang ang makapagliligtas sa iyo. Now, making your life right, yung ating pong pag-aayos ng ating buhay, after we accepted Jesus Christ, that is the one that we work on. Iyon po ang tinatrabaho natin. Kasi yung pagliligtas sa atin ay ginawa na ng Panginoong Hesus Kristo. Jesus Christ has already saved you. Iniligtas ka na ng Panginoon. Pero yung susunod po na didiscusin natin next week, yung how to live our lives after you have accepted the Lord Jesus Christ, meron siyang isinugo sa atin na magiging gabay natin. Magiging gabay natin not for the salvation alone, Kasi saved ka na nga, iniligtas ka na niya. Just to make sure that you have a guide in your life. Doon sa lahat ng struggles na dadaanan natin, sabi niya, magpapadala ako ng sugo sa inyo. I will send you someone. That's why in the Pentecost, at bumaba yung banal na spirito, naging malinaw sa lahat kung ano ang kanilang gagawin. But even when the disciples, tignan nyo ito, even when the disciples received itong sugo ng Panginoon, the Holy Spirit, naging peaceful ba agad ang buhay nilang lahat? Hindi. Nag-away-away pa rin sila eh. Even the disciples had their personal battles, They fought among themselves. Kung anong mga gagawin nila hanggang sa nagkaahiwa-hiwalay pa sila. But still, God's will was done. Yung gusto pa rin ng Panginoon ang nangyari. Kahit sa gitna ng awayan ng mga apostoles, paghiwa-hiwalay nila, yung pagkalat ng salita ng Diyos was still done. Now this is what grace is all about. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo sa mga Romano. And the Bible is telling it to you now. These things that are happening in our lives, yung mga struggles natin, yung ating mga pagkukulang, all of our failures and faults, if you feel like you have disappointed God, if you feel like parang I did not live up to the expectation of people around me, sa ekspektasyon ng mga tao sa paligid ko, and in the expectation of God, I did not live. You're not alone.
Hindi ka nag-iisa, kapatid. It's not just you. Marami tayo who are feeling this struggle. Even si Apostol Pablo felt the struggle. And this struggle will become more difficult if Jesus Christ is not with you. Magiging mas mahirap po, kapatid, ang labanan na ito kapag hindi mo kasama si Jesucristo. As a matter of fact, it is impossible for you to win without Jesus Christ in you. Kaya itong sinasabi sa atin ni Apostol Pablo. Thanks be to God. Salamat kay Jesucristo. May kaligtasan ang masamang katawan natin na ito. There is salvation for us. Kahit na marami tayong failures and struggles. For as long as that struggle remains in you, that means you accept the truth. You are still accepting the truth. Na ang kautusan ay mabuti. That it is still good to follow the law. Ang mahirap dyan is that when you don't feel anything about it anymore. Yung hindi ka na, wala nang struggle sa isip mo. Yung pag sinabi natin na, halimbawa, a great example would be how the world has embraced itong konsepto ng vote buying. Hanggang eventually naging normal na. Yung corruption sa pamahalaan naging normal na. Tawag nga nila SOP na, Standard Operating Procedure. Anong ibig sabihin nun? Yung mundo naging manhid na sa katotohanan. Na masama yung ating ginagawa. Manhid na tayo. Wala nang struggle. Hindi mo na naiisip na mali ito. Pero kahit nang tinanggap mo yung pera na yan, pero eventually, naiisip mo pa rin, may struggle pa rin. Tuwing a-attend ka ng church at nababanggit ni pastor yung bilihan ng boto, panagiging, pastor, tama na. Aray ko. Hanggat nararamdaman mo yun sa simbahan, okay lang po yun. Kesa yung nagsasalita na si pastor against vote buying, eto na naman si pastor, nako. Nako. Nadinig ko na yan. Pag ganun ang attitude mo, wala ka ng struggle. There is no more struggle in you. Pero kapag naririnig mo yung salita ng Diyos, at ikaw ay nakukurot, nasasaktan ka, congratulations, kapatid. May pakiramdam ka pa. Nananahan pa sa'yo ang salita ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay nananahan pa sa'yo. Kasi kapag hindi ka na nakakaramdam yan, ito yung sinasabi din ng Diyos. Patitigasin ko ang puso ng mga tao. Even that, kayang gawin ng Panginoon. Pag wala na siyang pakialam sa'yo, magiging pusong bato ka na. Magiging pusong bato ka na. Hindi ka na makakain. Dahil sa'yo, ako'y di makakain. Yun, di ba? Naging pusong bato ka na. Pero, yung mga tao na lalapit sa Panginoon, alam mo ba, na kaya ka naririto, kaya ka nagpunta sa church, hindi rin dahil sa'yo? Anong sabi ng Panginoon sa atin? No one will come to the Father unless I draw him. I draw him to me. Sabi ni Jesus yun. Kaya ka lumalapit sa Ama through Jesus Christ is because you are being drawn to Jesus Christ. Kapatid, this is not about you. Hindi ikaw ang tumawag sa sarili mo. Ang Panginoon ang tumatawag sa iyo. Kaya ka naririto. Hindi si Pastor Mike, hindi yung tao na nag-imbita sa'yo. No. Mga instrumento lang kami. You will not come to the Father unless you are drawn to God
Kaya maswerte ka, kapatid. Kahit na nasasaktan ka na, kahit nakaupo ka, aray ko. Punta ka pa rin ng punta. Bakit? Kasi God is drawing you close. Sabi ng Panginoon, I am drawing you near. Kinukuha ka ng Lord. Pero kapag hindi ka nag-respond dun sa pagkuha ng Lord sa'yo, patitigasin na niya yung puso mo. At wala nang maitatanim dyan. Anong sabi ng Panginoon tungkol doon sa good soil? Di ba? Kapag tinapon yung buto at bumagsak ito doon sa mga bato, hindi yan mag-uugat. Mamamatay. You become the rocks. No? Pusong bato. Pero kapag ikaw ay nasasaktan pa, you are still the good soil. These words of God na dumadating sa iyo, kahit nasasaktan ka, mag-uugat ito at yayabong ng isang dakilang pananampalataya. Are you feeling the struggles, kapatid? Nararamdaman niyo ba yung struggles nito sa buhay ninyo? If you are feeling the struggles, then God is telling you, today, my son, my daughter, I know exactly what you're going through. Alam na alam ko kung anong pinagdadaanan mo. Kaya nga, I sent you my son, Jesus Christ. That's why I send the Holy Spirit after him. So that you can survive these struggles in your life. Wala po kahit isa sa atin dito, mga kapatid, is perfect. None of us here is even deserving to be saved by Jesus Christ. That's why we needed God's grace. Biyaya na nga lang ito ng Diyos kung bakit tayo naririto. Kung bakit tayo nakapatuloy na nagpupunta sa simbahan. Bakit patuloy tayo nagpupuri sa Diyos? Ano? Kahit na, ito, ninanakawan na tayo. Gusto pa rin nating maglingkod. Anong kahibangan ito? Hindi ba't mga hangal lang yung gumagawa niyan? Ninanakawan ka na ng mundo, gusto mo pang tulungan yung mundo. But this is God's grace in action in our lives. Pinakikita ng Diyos sa atin. At kinukopya natin ito. Because in us, we cannot condemn. Because God never condemned us. That's why we don't stop working and helping yung ministeryong ibinigay sa atin ng Panginoon to help the deaf. You know, even if they can't hear, the Lord wants them to feel His love through you. That's why our love ministry, we're making preparations. Piniprepare muna kayo ng Panginoon. That's why meron tayong leadership seminar eh. That's why I wanted more people to come, to feel what this leadership seminar is all about. The Lord is preparing us for greater battles to come. Kaya nga iniisip natin na magtatayo tayo ng negosyo for the deaf. There are greater battles to come. And you know what the devil did? Anong ginawa ng demonyo? He tried to stop us again. Magninegosyo kayo, nanakawan ko kayo. Tanggalin ko yung ventilador nyo sa likod, tsaka yung kalan, tingnan ko kung makapagluto pa kayo. But we say, no. Lalampasan namin lahat ng balakid na yan. We will go over it. The same things that we do with life. I know that many of us, marami tayong balakid sa buhay ngayon. Marami tayong problema. Amen? Sinong walang problema dito? Pautang. Lahat tayo may problema. But God is telling us, go over it. Lampasan mo yan. Because I am bigger than your problems. I am more powerful than your problems, than your concerns. Everything that will be thrown your way by this world
are just God-sized problems. Kayang-kayang solusyonan ng Panginoon. And we say to this world, at yung mga inutusan ng demonyo para guluhin yung ating simbahan, we tell them, no, you cannot stop this church. You cannot stop God. Because our God is great. Our God is mighty. Our God is powerful. At yung Diyos na ito, na yumakap sa akin, kahit na marumi ako, hindi niya ako iniwasan. Itong Diyos na ito is the same God who took all the punishments for me. Isang Diyos na walang kasalanan, pero kinuha niya yung kasalanan ko. This God that I praise and I worship and I serve, si Jesucristo, mas malawak ang pag-ibig niya kaysa sa lahat ng kasalanan natin. This is my God. This is your God. Let the struggles of your life crumble down sa paanan ng ating Panginoon. Let's all stand up and pray. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this day. We thank you, Lord God, for explaining to us, Lord, the struggles within us. Panginoon, tunay nga, O Diyos, buhay ang labanan sa aming puso. And we are going through these struggles every day in our lives, Lord. Araw-araw, Panginoon, dinadaanan namin ang pagsubok na ito. Pero salamat sa iyong anak na si Jesucristo. We are assured, Lord, of a victory. Na malalampasan namin ang lahat ng pagsubok na ito. That we will be victorious in the end. That we will have eternal life. That nothing can separate us from the love of God. That this salvation that you have offered through Jesus Christ will be with us. And we are claiming, Lord, that in your return, sa iyong pagbabalik, Panginoon, kasama kami, Panginoon, sa mga sasalubong sa iyo na makakatagpo mo. Because we know that you are our God. Ikaw ang aming Diyos, Panginoon. Ikaw ang aming tagapagligtas. And Heavenly Father, today we lift up to you our Talking Hands ministry. Panginoon, lahat ito na aming gagawin at gagampanan. Tulungan mo kami. Make us strong. Alalayan mo kami, Panginoon, na malampasan namin lahat ng struggles na ito. Upang hindi kami sumuko sa gitna ng lahat ng mga problema na ito. Mapunan, Panginoon, ang lahat ng aming mga pagkukulang. At lampasan mo, Panginoon, ang lahat ng aming mga pagkukulang at ang lahat ng aming mga kasalanan. At yakapin mo kami, Panginoon, at proteksyonan mo kami. Keep this church safe, Lord. Keep us strong, Lord. Send us all the people that we need so that we can continue with our mission, Lord. Lord, I pray that you bless all of the deaf members of this church and all of their family. Lord, I pray for blessings for the fathers and mothers of this church as we pray, Lord, on our daily grind. Tulungan mo kami, Panginoon, maging malakas. Lord, I pray for the older members of this church, Lord. Lord, I pray to give them more strength, give them good health, O Lord, so that they can continue to serve you, even in the late years of their life. And Lord, we praise you, Lord. We thank you, God, for all of this. All of these struggles that we're going through. Sapagkat alam namin, Panginoon, sa gitna ng lahat ng ito, kasama ka namin. Lahat ng ito, Panginoon, ay tinataas namin sa dakilang pangalan ng aming kaisa-isang Diyos, Hari at Tagapagligtas, ang iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Praise God!